kakabson. Naimbag nga bigat nyo. Kakabsat. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid. At una sa lahat, magandang umaga sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Amen. Hallelujah. Really, we cannot exist this world, mga kapatid, without the help of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Araw-araw tayo hinihinga ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kami ni Brother Roman, yung edad namin, masaya na kami sa Panginoon na pinaabot nila kami sa ganitong edad. Amen. Praise God. Kaya sana mga kapatid, patuloy po tayong humawak sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sapagat ito lamang, ito ang makakabuhay, mga kapatid, sa atin. Magbibigay buhay, nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At sa walang pagtatagal, mga kapatid, buksan na natin ang ating mga Biblia. Ito pa rin yung laptop ko hanggang ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ulitin nga natin uli mga kapatid yung Hebrews 12 verse 2. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah. Praise God. So, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So mga kapatid, ang subject ko ngayon mga kapatid, it's all about faith, mga kapatid. This is just a matter of review of what we have heard before about topics regarding faith. Amen? Hallelujah. So, before that, mga kapatid, may I request our pastor to pray? Hallelujah. Taas natin ating mga kamay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ama Praise the namin Lord. sa langit, minsan pa kami po'y dumudulog sa inyo, Panginoon. Papakumbaba, O God, as we receive your word today, O Jesus. Hallelujah. Open our hearts, open our minds, Panginoon, sa bawat individual na narito, Panginoon. Saturate this place habang ang iyong mga salita ay nadideliver, Panginoon, through Tatay Ray, Panginoon. Use him as an instrument, O God. Hallelujah. Lord. Bless his lips, his mind, his heart, Panginoon. Nawa lahat ng kanyang sasabihin ay nagmumula lamang sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, upang mapakain ang iyong mga anak sa lugar na ito. Anoint your word is already anointed, Panginoon. Yes, Lord. Anoint niyo po ang magdi-deliver ng iyong mga salita. Bahiran niyo, Panginoon, ng iyong Santong Spirito. We claim the victory today. Move mightily within us. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ito, Panginoon. Hallelujah. The title of my message today is Increase Your Faith. Increase your faith. Pakisabi mo sa katabi mo, increase your faith. Increase your faith. Hallelujah. Faith. At tayo po yung makakaupo na mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Actually, nung na-assign ako mga kapatid, iniisip ko, kasi narinig natin because of what we hear to Pastor Roger, mga kapatid, about evangelism. So, nagkaroon din ako ng idea, mga kapatid, na sana evangelism. Pero I can sense, mga kapatid, na kailangan pa yatang palakasin ang faith. Amen? Kailangan palakasin muna natin ang faith.
And we have to study more the Bible, mga kapatid, bago tayo lumabas, mga kapatid. Pero kung may touch ang Panginoon sa atin, mga kapatid, at nandyan na may lumalapit sa iyo, may katabi ka na nalulungkot o may umiiyak o may ano, tinatouch ka na ng Panginoon para i-share ang Word of God. Para i-share, sabi nga ni Brother Billy kanina, yung dapat natin i-share, yung love of God. Amen, mga kapatid? Kasi kung pag-ibig kagad ng Diyos, ang ibibigay natin, mga kapatid, ano mga kapatid, tatama kagad sa isang kapatid. Dahil, mga kapatid, sa mundong ito ngayon, ang mundong ito ngayon, mga kapatid, puno ng kapaguran, mga kapatid. Kaya ang mga tao naghahanap kung saan makakapahinga. Kaya kung maaari lang sana, mga kapatid, kung meron kayong nakikita na gano'n ang situation, why not invite him to come to our church, mga kapatid? Amen? So, alam niyo, mga kapatid, lalo na sa mga youth department, may tungkulin na kayo sa Panginoon. Amen. Hindi na pwede yung katulad ng dati, mga kapatid, no? Kung lamyar-lamyar na lang, mga kapatid, no? So, may duty na kayo sa Panginoon. Nung nakilala niyo ang ating Panginoon, lalo na yung nakatanggap ka ng Holy Ghost, may tungkulin ka sa Panginoon. Amen? So, mga sa youth department, congratulations mga kapatid. Hallelujah. Salamat. Praise the Lord. Napapansin ko mga youth, magaganda na at saka mga gwapo na. No? Mga kapatid. Alam nyo kasi, hindi naman sa ipinagmamalaki ko itong church na UPC, mga kapatid. Hindi naman sa pinagmamalaki ko ito, no? Kasi, nung dumating tayo, nung bago natin makilala ang Panginoon, ang mga itsura natin, iba eh. Di ba? Meron yung salubungang kilay, meron yung parang laging galit. Ano, mga kapatid? Pero ngayon, mas matagal ka nang tumingin sa salamin ngayon. Amen, ano? Ang tagal mo nang tumingin sa salamin kasi lahat na ng parte ng mukha mo, tinitignan mo na ngayon. Samantalang nung wala pa tayo sa Panginoon, mga kapatid, lakad lang ng lakad, kung saan mapunta. Kaya ang itsura natin, hindi natin napapansin. Amen? Pero kung haharap tayo sa ating Panginoon, kailangan pala makinis ang ating mukha. Amen? Tama ba, mga kapatid? Praise the Lord. Ba't ba ako napunta ron, mga kapatid? So, ang topic ko ay faith, mga kapatid. Amen? At nung una, napakinggan ko itong faith sa foreigner pa yung nagturo sa amin. So, ang sabi niya, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Tanong niya, do you understand? Amen! Pero sa totoo lang, hindi naintindihan niyo, mga kapatid. Mahirap intindihin, hindi ba, mga kapatid? So, what is faith, mga kapatid? Ano ba sa Tagalog ang faith? Pananampalataya. Ano? The substance of things hoped for. So, ang ibig sabihin niya, mga kapatid, ang pananampalataya ay paniniwala at pananalig. Amen? Kasi, kailangan explain natin maigi, mga kapatid, kasi talagang kumisan, sa bigla ang amen ka kagad, pero hindi mo pala alam ang meaning, mga kapatid. Amen? Nangyayari yun, di ba, mga kapatid?
So, ito ay paniniwala at pananalig. At substance of things hoped for. Ano mga kapatid? Katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Amen? Ano ba yung katiyakan ng mga bagay na inaasahan? For example, darating ang ating Panginoon. Yan mga kapatid, katiyakan, tiyak na tiyak. No, mga kapatid, inaasahan pa lang natin yan, pero tiyak na tiyak, darating uli ang ating Panginoon. Amen? Tapos, mga kapatid, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Meron tayong Diyos, pero hindi natin nakikita. Pero nararamdaman siya. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. So, mga kapatid, tayo po ay nagsimula sa pananampalataya ayon sa ating pagkatawag at paglapit sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay pasimula ng ating paniniwala at pananalig sa nag-iisang Diyos bago tayo natutong manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Actually, kaya nga tayo nandito ngayon mga kapatid dahil nananampalataya tayo na makakasama natin ang ating Diyos. Amen? At tayo ay naniniwala na tayo ay pagpapalain ng ating Diyos na nagmumula sa Kanyang salita. Salita na nagpapadalisay at ating pinaniniwalaan sapagkat ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. At kapag nagsalita ang Diyos, miracle happen. Amen? Let there be light! Bigla, mga kapatid. Amen? Miracle happen. And the light is there, mga kapatid. Amen? Sa simula pa lang ng Biblia, let there be light. Maliwanag, mga kapatid. Hallelujah. And pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, the Word of God is very important because it produces strength. Amen? Sa Isaiah 41:10, hallelujah, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? So mga kapatid, ganyang kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Amen? It gives strength. Pag nagtiwala ka sa Panginoon by faith, anumang pagsubok o problema na dumating sa buhay mo, hindi ka matitinag. Amen? Hindi ka matitinag because you are anchored with our unshakable God. Amen? Hallelujah! Kaya, mga kapatid, kailangang maging matatag tayo. Lalo na sa sitwasyon ngayon, mga kapatid, sa buhay natin ngayon. Ang daming problema, mga kapatid. Hallelujah. Pero alam nyo, nakapaloob sa problema? Malapit na ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan maging matatag tayo, maging matibay at lumalago ang ating pananampalataya upang maging handa tayo anuman ang dumating na pagsubok at hamon ng buhay, mga kapatid. Increase your faith. Amen. Naka-isang page na ako. mga kapatid. Yung tagahanga ko rito, yung malakas tumawa, yung asawa ko. Praise. Praise the Lord. So, mga kapatid, let me start my story on faith on Simon Peter. Alam nyo, mabilito si Peter eh. Naging subject nito ni Sister May, si Peter, na sa devotion, mga kapatid, yung naglalakad siya sa tubig, Jesus on the boat, mga kapatid, and ang natutunan ko ron, mga kapatid, matuto tayong lumapit sa ating Panginoon.
Amen? Hallelujah. At saka nabanggit din ni Brother Ronald, si Peter na, hallelujah, silver and gold have I none, but in the name of the Lord Jesus, rise up and walk. Mabilis si Peter, mga kapatid. Pero sa totoo lang, mga kapatid, noong preaching ni Pastor Frank, I started already writing about Peter. Nung nabanggit ni Pastor Frank na out of 12 disciples, si Peter lamang yung talagang masunurin. 100% na sumusunod sa ating Panginoon. And at the same time, naisip ko rin na si Peter siguro yung bodyguard ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi nung aarestuhin siya, si Peter ang lumaban. Nakaputol pa ng tenga. Amen? So, naalala ko, itong si Peter, ito yung right hand ni Jesus, mga kapatid. Masarap sigurong right hand ni Jesus, ano mga kapatid? Hallelujah. Kaya dumating tayo mga kapatid sa Matthew 14:25 to 31. Kahit hindi na, mga kapatid, babasahin ko na lang. The disciples were in the boat when they saw the Lord walking on the sea. Sea water, mga kapatid. Walking on the sea water. Kung lumalakad sa tubig, ano siya? Diyos o tao? Walking on the sea. Nasa pagkaano siya? Pagka-Diyos o pagka-tao? Pagka-Diyos. Amen. Kaya, yung salita ng Diyos, mga kapatid, maipuprove na si Jesus ay tao at Diyos. Amen? Hindi tao lamang. Kasi kung tao lamang, makakalakad ba sa tubig ang tao? Hindi, mga kapatid. Amen? So, they saw the Lord walking on the sea water. They troubled and they troubled. They are troubled because they thought that it was a ghost spirit. But when Jesus speak unto them, it is I. Ako ito. No? Don't be afraid. So yung mga kapatid, ang nakuha natin nung nakaraan. At ang kukunin ko naman ay ito sa huli. Then Peter, full of courage and faith, asked the Lord if he can come to him and to walk also in the water. Amen? And the Lord said, come. Come, sabi ng Lord kay Peter, mga kapatid. Then Peter got down, excited. Peter got down on the boat, going to Jesus. But when he saw the wind waves, nung nakita niya yung alon, mga kapatid, he was afraid and began to sink. Palubog na siya, mga kapatid. He cried to the Lord saying, save me. And immediately, Jesus reached his hand and caught him and said, you of little faith, why did you doubt? Bakit ka, ang tawag doon? Nagduda. Now, Peter with faith was permitted by the Lord to walk on the water by looking forward and to move directly towards him. Pinayagan na siya, mga kapatid, come! And he started to walk on the water. Nakalakad na siya. No, mga kapatid, padiretso sa ating Panginoon. Pero on his way, umihip ang hangin, ang alon. Amen? Lumingon siya sa alon.
at inalis ang kanyang pagtingin sa ating Panginoon. Amen. So, nawala ang faith. Nawala na yung pananampalataya. Nalalakad ako sa tubig. Kasi na-distract siya ng alon, mga kapatid. Amen? So, ang nangyari, unti-unti na siyang lumubog. Humingi ng suklolo sa Panginoon at siya ay naligtas. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw nakakaunti ang pananampalataya. Amen? Bakit ka nagduda? Kaya sa inyo mga kapatid, pag tinatawag tayo ng Panginoon, huwag tayong magduda. Amen? Hallelujah! Sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Na-intimidate si Peter sa alon. Nag-alinlangan. Kaya naging hadlang ito sa kanyang paglakad papunta sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung pangkaraniwang nangyayari sa mga mananampalataya na naglilingkod at nagsisikap makasunod ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Pumupunta tayo sa church. Hallelujah. Nananalangin tayo. We worship God. Amen. Ngunit, kapag dumating na yung mga pagsubok at problema, tapos nagduda ka pa sa tawag ng Panginoon, lulubog din tayo. Tulad ni Peter, mga kapatid. Amen? Increase your faith. Mga kapatid, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kung minsan may nagugutos sa atin, labas ka, share mo yung Word of God. Ay, baka ko ano sabihin sa akin nung ano. May pagdududa ka agad tayo na hindi natin kaya. Yun ang problema sa atin, mga kapatid. Kung tutuusin, mga kapatid, kung sabihin mo yan, i-share mo yung Word of God, o sabihin mo lang, sabi nga ni Pastor Roger, na sabihin mo lang ang tungkol kay Jesus, that's enough. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Ngayon kung tanggapin niya kay hindi, may point ka sa Panginoon. Amen? Maliwanag ba mga kapatid? Wala dun sa tao ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin, yung nag-uutos sa atin mga kapatid, kasi siya din ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah! Hindi lang sa buhay na ito. Kaya tayo inuutusan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon, come. Sinabi ng Panginoon, come. Sa Kanya lang dapat tayo tumingin. Amen? Huwag mag-alinlangan. Hold on to the instruction. Amen? Don't let Him out of your sight. Do not swerve to the right and left. Keep your foot from evil, mga kapatid. Kapatid, nakakaranas ka ba ngayon ng pagsubok? Kapatid, hallelujah, o problema. Kaya mo yan. Laban lang, mga kapatid. Hallelujah, kaya mo yan. Kung hindi mo kaya, kaya ni Lord. Amen. Hallelujah. Kung hindi mo kaya, kaya niya ang pagsubok. Ang pagsubok, mga kapatid, dadaan lang yan. Matatapos din yan. Amen. Di ba, mga kapatid? Yung pagsubok natin, yung mga problema natin, paulit-ulit lang yan. Dumadaan lang yan. Matatapos din yan. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, gaano mang kabundok na problema, ang laki-laki ng problema ko, mas malaki ang Diyos! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Mas malaki siya! Hallelujah! Sa Kanya ka lang tumingin. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Praise the Lord. Nakadalawang page na ako, mga kapatid.
Hindi, ayoko naman masyado kayo seryoso mga kapatid. Kasi masama rin sa katawan yung serious lagi mga kapatid. Asa na ba ako? So mga kapatid, isa pang, alam nyo, meron pa ako isang example ng pananampalataya dito. Dito sa church mga kapatid. Narinig ko dito sa church. Alam nyo, talagang hinangaan ko ang testimony niya regarding faith mga kapatid. Si Sister Jenny Palomo. Mga kapatid. Nung time na kung saan na-aksidente po yung kanyang anak, nabundol ng motorsiklo. Yung kanyang bunsong anak. Nakita niyo ba yan na nakaraan? Yung ang liit-liit pa, nabundol ng motor, mga kapatid. Amen. So, alam niyo, grabe yung pangyayari na yun. Duguan siya. Unconscious. Yung sa cellphone nga, hindi mo na makita yung mukha ng bata sa dami ng bandage, mga kapatid. Hallelujah. Nakakaawa, mga kapatid, yung bata. Hallelujah. Naawa ka talaga pag nakita mo. Hallelujah. Alam nyo, ang maganda nito, kahit ganun ang nangyari sa kanila, si Sister Jenny, mga kapatid, hindi siya nalito, mga kapatid. Hindi siya nagpanik. Hindi siya nagsisigaw. Hindi siya naglulupasay. Katulad ng ibang nanay na yung iba, hinihimatay pa. Pagka may ganong pangyayari, mga kapatid, pero si Sister Jenny, hindi, mga kapatid. Katulad ng ibang nanay, talagang hindi na maintindihan kung anong gagawin. Pero si Sister Jenny, mga kapatid, hallelujah, by faith, inisip niya ang Diyos. Amen. By faith, tumingin siya at nag-concentrate sa ating Panginoon. Hallelujah. At kumilos ang ating Panginoon. The Spirit moved and guided them. At dumating na ang saklolo, mga kapatid, and his son was saved. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 46 verse 1 says, nawala na sa isip ko. Hallelujah. God is my refuge and my strength, a very present help in trouble. Amen. So mga kapatid, nandyan ang ating Panginoon. Kung malakas ang faith mo mga kapatid sa ating Diyos, nandyan lang siya. And don't you know, mga kapatid, alam nyo ba na if you have a strong faith, mga kapatid, kung malakas ang pananampalataya mo, God can command His angels to help and to rescue you, mga kapatid. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? That God can command His angels to rescue you, to help you. Sa Psalms 91:11, 14 and 15. Hallelujah. Kaya mahalaga ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung meron tayo nito, mga kapatid, ano? For He shall give His angels charge over thee. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kayo ang hinahanap ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord Jesus. Masala ako na naman. Praise God. And talking about nanay, ano naman tayo? Gusto ko naman masaya. Ayoko naman masyadong seryoso tayo, mga kapatid. Gusto ko na medyo masaya ng konti, ano? And talking about kwento ng mga nanay, meron akong kwento sa inyo. Hindi ito chismis, ha, mga kapatid. Malulubog ako dito pag chismis. May ikukwento ako tungkol sa mga nanay. Kaya lang, baka mamaya may masama, baka may matalas ang tingin sa akin dito mamaya. Alam niyo, mga kapatid, yung gawain ng mga nanay, nandito ako sa isang sulok eh. Hiniram ko yung cellphone ni Sister Nida. Nanonood ako ng boxing sa cellphone.
So, naka-cellphone ako mga kapatid, habang nagagawain ng mga nanay, dumating na sila dun sa testimonies, mga kapatid. Tapos yung unang nanay, nakatingin na lahat sa akin. Oh. Hindi pa ako nagsasalita. Medyo ano na. Tapos, yung unang nanay ang sabi niya, sana ma-approve yung divorce. Sabi ko, ano ba yun? Pero may tumatawa, merong alam nun eh. May nakakaalam nun. Sana ma-approve yung divorce, sabi niya. Pero alam niyo, yung nagpapatotoo, may problema siya, pero ang natutuwa ako dito sa church na to, mabibigat ang problema, pero tawa ng tawa pag nagpapatotoo, mga kapatid. Hindi naman sila nalulungkot, hindi naman sila, ganito yung problema ko. Hindi ganun eh. Nakatawa sila. So, parang nagkakatuwa lang, pero sinasabi nila, siguro, para mailabas lang nila yung nilalaman ng kanilang loob, sinasabi nila sa gawain as testimony. Siyempre, sasabihin mo yung totoo, hindi naman kailangan para matulungan ka. Tama yun, mga kapatid. Ilabas mo. Ang sabi ng isa, ma-approve ko yung divorce, ma-approve sana yung divorce. Sabi ko, iba yun ah. Iba yung iniisip no. Pero hindi ko na pinakinggan kung ano pa yung iba sinasabi, basta yun lang narinig ko. Tapos, yung pangalawang nanay, nangungonsumi naman sa asawa. Amen? Yung kanyang asawa daw ay, hindi ko na sasabihin, kakantahin ko na lang, kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo, pati langit dinamay. Hallelujah. Sabi ko, ano ba tong ano? Pero, normal lang na nag-uusapan sila na gano'n ng mga kapatid. Pasensya na kayo ha, topic lang. So, gano'n lang mga kapatid. Yung pangalawa, nangungonsumi sa asawa. Yung pangatlo, eto, alam ko may tatawa na rito. Yung pangatlo, sabi naman niya, hindi importante ang asawa. Sanayan lang yan kung wala. Praise the Lord. Nawala na yung nawala na yung panonood ko sa cellphone. Iniwanan ko na, nakinig na lang ako sa kanila kasi iba ito ah. Sabi ko gano'n. Hallelujah. So mga kapatid, biro niyo yun, pero wala namang malungkot, wala namang kundi parang nilalabas lang nila talaga yung kanilang Hindi pala importante yung asawa. Amen. Wala dito yung vlogger eh. Sana, papakomment ko sana sa vlogger. Kung ano masasabi niya. So, ganoon mga kapatid. Ngayon, pagdating na ng Sunday, mga kapatid, meron naman nag-testimony. Nanay din. No, mga kapatid, nanay din. Ang sabi niya, masarap pala ang pakiramdam kapag hiwalay sa asawa. Sabi ko, mas grabe ito. Ano ba? Anyari? Mga kapatid, bakit ganon? Hallelujah, naalala ko tuloy yung kanta, mga kapatid. Gusto ko nang bumitaw. Woo! Hallelujah. So mga kapatid, yung nagsabi niya mga kapatid na
na pakiramdam, maganda pala masarap pala yung pakiramdam kapag hiwalay ang asawa sa asawa. Kina other Sunday naman, kasama naman niya yung asawa niya, mga kapatid. Hindi ba? Kasama naman niya. Sabi niya, nung una, hiwalay. Tapos nung, ito yata yung kapitbahay ni Lolo Uwing. Sabi ko, ano yung nangyayari? Sabi ko gano'n. Ano nangyari? Tapos, pinapagmasdan ko yung kanilang leader ko, anong comment. Wala lang, nakangiti lang. Parang hindi interesado sa topic. Praise the Lord. Praise God. Kaya mga kapatid, pero masaya naman sila sa kanilang gawain. Nilalabas lang nila ang kanilang mga problema. But after a month, nagkaroon ng sectional conference ba yun? Nagkaroon sila ng conference. Hallelujah. At dito, nakita ko na yung effort ng leader. Hanggang sa cellphone, nagtatawag siya sa mga kapatid para maraming umaten sa gawain. Amen? Nag-effort na yung kainyong leaders, mga kapatid. Kaya mga nanay, someone prayed for you para makasama kayo sa gawain. Hallelujah. Actually, yung gawain na yan, hindi lang tuloy-tuloy yan. Someone prayed for you para maka-attend kayo ng gawain. Amen? Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Someone is praying for you. Remember that, mga kapatid. Hallelujah. So, after nung maraming naka-attend ng gawain, mga kapatid, at talagang nag-testimony pa nga ang lahat nung umattend. And that Sunday, nagulat naman ako sa testimony ng mga nanay. Yung unang nanay, sabi niya una sa lahat, mahalin mo ang iyong asawa. Yay! Sabi ko, nag-iba. Hindi nga, di ba? Yung unang testimony dito, mahalin mo ang iyong asawa. No? Tapos yung pangalawa, lalong maganda. Mahalin mo ang iyong asawa katulad ng iyong sarili. Amen? Amen? Di ba? Gawain yun ng ating Panginoon. Amen? Ang pangatlo, pinakamaganda, mga kapatid. Nasaan na yun? Ang pangatlo, pinakamaganda. Ang pangatlo, pinakamaganda, mga kapatid. Ang sabi, ano ba yung sabi? Mahalin mo ang iyong asawa. Mahalin mo at paglingkuran ang iyong asawa sapagkat ang asawa ay bigay ng Diyos. Amen? Palakpakan natin yung mga nanay. Hallelujah! Hallelujah! Nakita nyo mga kapatid, praise the Lord! Sa isang iglap, binago ng Diyos ang isip mo. Amen? Sa isang iglap, ginamot ng Diyos ang sugat ng iyong puso. Amen? Alam nyo, mahirap yung may sugat sa loob, mga kapatid. Hindi nakikita yan. Amen? Kaya mga kapatid, huwag niyong sayangin ang bawat gawain dito sa ating church, mga kapatid. Amen? Huwag niyong sayangin kung meron tayong gawain, mga kapatid, mailalabas mo kung ano yung problema mo. Hindi ka machichismis, hindi ka tulad sa sanlibutan, machichismis ka, mga kapatid. Amen? Dito, mga kapatid, ipagpe-pray ka ng kapatid mo. Hallelujah! Ipapag-fasting ka ng kapatid mo para mabago ang buhay mo, mga kapatid. Hallelujah! Sa isang iglap, mga kapatid, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Magtiwala ka lang, huwag kang magduda.
Manampalataya ka sa Panginoon. Increase your faith. Amen. Hallelujah. Wala na bang galit na nanay sa akin ngayon, no? Amen. Praise God. Woo! May bawi pa. Praise the Lord. So, sana ako, mga kapatid, nawala na yung aking isa. Praise. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, nung mga last month, yung mga huling buwan mga kapatid, when I suffered vertigo, nag-suffer po ako ng vertigo, may mga sakit na nangyari sa akin mga kapatid. Nandun yung nakakalimutan ko yung aking ginagawa. Nagawa ko na pala. Gagawin ko ulit. Nagkakamali-mali ako mga kapatid sa mga sitwasyon. Kung saan ko naiiwan yung mga gamit, mga kapatid. Amen? Mabuti na lang, nandyan yung asawa ko. Hallelujah. Na patuloy na gumagabay. Kaya lang, nung nahulog ako sa kama, tinawanan ako. Napili ako, tinawanan lang ako. Kasi nung time na yung mga kapatid, grabe talaga yung vertigo, masakit. Iba pala pagsakit ng ulo, mga kapatid. No? Na nawawala ka, kumisan, hindi. Kumisan nga, kilala kita ngayon. Bukas nakalimutan ko na yung pangalan mo. Oh, mga kapatid. Nangyayari sa akin yan. Nangyayari sa akin yan ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. After that physical examination, mga kapatid, hallelujah, bumalik sa normal, mga kapatid, ang lahat. Amen. Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, ang mundong ito, mga kapatid, puno ng kapaguran. Na-experience niyo ba, mga kapatid? Ang mundong ito, puno ng kapaguran, mga kapatid. Sana pahintuin natin ang ating mundo, ang mundo natin sa mga bagay na nagpapagulo sa ating isip. Sa umaga pa lang, may labanan ka na eh. Di ba? Mga kapatid, sa umaga pa lang. Hallelujah. Kaya, sana ibigay natin ang ating mundo kay Kristo. Amen? At huwag masyadong humabol sa mga bagay na takbo ka ng takbo. Amen? Pero hindi ko naman sinabing huwag ka magtrabaho, mga kapatid. Pero yung takbo ka ng takbo, mga kapatid, meron kang nalilimutan, mga kapatid. Amen? Hindi ko sinasabi na huwag kang magtrabaho, mga kapatid. Kapag hinabol mo ng hinabol ang mundong ito, malalayo ka kay Kristo. Amen? Hallelujah. Pero, pag si Kristo ang hinabol-habol mo, may pagpapala ka, mga kapatid. At may tamang direksyon ang iyong buhay. Hallelujah. Alam ko, meron pang hindi nababaptize dito, mga kapatid. Alam nyo, nung nagsishare kami ng Word of God, siyempre, ang tendency namin, baptize ka na. Ang sabi sa akin, ba't ba kayo nagmamadali? Ba't ba kayo nagmamadali sa bautismo? Isa lang naman ang sagot doon, mga kapatid. Kung may plano ang Diyos sa'yo, no, sa Jeremiah 9, 29:11, for the Lord I know the plans for you, plans to give you hope and future, parang gano'n, mga kapatid, no? So, kung may plano ang Diyos sa'yo, may plano din si Satanas sa buhay mo. Ang sabi nga ni Pastor, 24 hours yun eh. Ano? Kaya hindi po kami nagmamadali. Hindi kami nagmamadali para mabautismuhan ka.
minamadali namin para maging membro ka ng church. Kaya kami nagmamadali na mabautismuhan ka. Kasi kumikilos si Satanas. Babaguhin ang isip mo, bubulangan ka pa. Bakit ka nagpunta dyan? Ang ganda-ganda ng umpukan nyo, kila Marites. Ba't ka pupunta sa church? May ponduhan tayo kasama si Marites. Amen? So mga kapatid, yun, kaya tayo nagmamadali sa bautismo para sigurado na. Kasi pag nabautismohan ka, suot-suot mo na si Kristo. Amen? Hallelujah. Meron ka ng panlaban sa mga tukso ng buhay. Ang sabi nga, kaya siya nagpunta rito to kill, to steal, to kill, and destroy. Puro pabagsak, mga kapatid. Samantalang ang Diyos natin. He is the way, the truth, and the life. Mga kapatid, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Hindi tayo makakakit sa langit kung wala ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon sa pag-araw ng linggo, pagkagising, anong unang nasa isip? Ulam, pagkain, di ba, Pastor? Tama ka, Pastor. Parang malapit ka na rin. Pagkain, mga kapatid. Amen? Una sa isip. At paglabas mo sa bahay, naroon na sa kanto si Marites. Nag-iipon na. Sa kanto, punduhan, Panginoon. Mga kapatid, punduhan. Maraming topics. Maraming topic, mga kapatid. Siyempre, may kasamang chismis. Amen? Kasi hindi masaya ang barangay kung walang chismis. Amen ba? Kaya mga kapatid, nandun, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, ganun ang way natin, mga kapatid. Amen ba? Pero, tapos pag uwi mo, pagtalikod mo, nakisama ka na sa kanila, tapos pag uwi mo naman, pagtalikod mo, ikaw na yung topic. Amen ba? Misa, ikaw na yung topic. Ikaw na yung pinag-uusapan nila, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa mga sabihin na nila yung mga kapintasan mo. Hallelujah. Kapintasan mo at bubulihin ka pa. Kasi ganun ang trabaho ng Marites, mga kapatid. Para magkaroon lang ng topic, lahat bibigyan. Wala nga rito yung dapat anuhin eh. Sayang. Hallelujah. Hinanda ko pa naman to. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ikaw naman ang magiging topic. Pipintasan ka. Pagpayat ka, kumakain ka ba? O wala ka bang pagkain? Pag mataba ka naman, napabayaan sa kusina. Huwag mo tignan yung katabi mo. Napabayaan sa kusina. Pag maputi ka, anak ka ng araw. Mga kapatid. Tapos pag maitim ka naman, hindi na nakuha. Nasunugan ba kayo? Amen. Lahat ng kapintasan, ibabato sa'yo. At kapag maganda ka naman,
may inggit naman sa'yo. Dahil sa inggit, gagawan ka naman ng fake news. Amen? Sasabihin niya kahit hindi totoo, fake ang kilay niyan. Pag inalis mo ang kilay niyan, pangit na. Amen? Tapos mga kapatid, fake yung ilong. Natuwa siya. Kaya mga kapatid, huwag tayong mainggit. Amen? Alam nyo, sa katawan lupa natin na ito, meron pa rin tayong pagkainggit. Kung tutusin. Katulad namin, mga kapatid. Yung sa kanan namin, pinaradahan ako ng Yaris. Toyota Yaris. Tapos yung kanan, sa kaliwa namin, Toyota Veloz. Puro bago. Sabi ko, pag pinairal mo yung laman, mga kapatid, may inggit ka. Pero pag ang Diyos ang kausap mo, I will supply all your needs. Amen. God will provide. Amen. Ganun na lang ang gawin natin, mga kapatid. If ever na kumikilos ang katawan natin, na naiinggit tayo, God will provide. Amen. Hallelujah. Kaya, kapag pinipintasan ka at binubuli ka, batuhin mo. Tama ba? Batuhin mo ng salita ng Diyos. I am fearfully and wonderfully made. Amen. Maganda ako. Kawangis ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Pinili ako ng Panginoon. Importante ako sa Panginoon. Mahalaga ako sa Panginoon. I am wonderfully made. Amen. Psalms 139 verse 14. Tama ba? Maganda ang pagkagawa sa iyo ng ating Panginoon dahil pinili ka niya. Amen. Psalms 139. Busy yung ating kapatid. Ayun. Hindi. 139. Tama ba? I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. Oh, niwala ka na, maganda ka. Praise the Lord, maganda ka, di ba? Maganda kayo, di ba? Gwapo kayo, di ba? Praise the Lord. You are wonderfully made, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, wag tayong mahihiya, mga kapatid, kahit kanino dito. No, mga kapatid. Ang Panginoon, hindi tumitingin ng Diyos. Hindi tumitingin ng Diyos sa panlabas na kaanyuan, mga kapatid, kundi sa puso. Amen ba, mga kapatid? Amen. Just present yourself holy and acceptable to God. Amen. Nagsawa na si Hallelujah. Okay, last na, mga kapatid. Last na. Ito, na-share ko sa mga tatay last time. Pero very important ito, mga kapatid. Mindset. Praise the Lord. Ang tunay na pananampalataya ay kumikilos ayon sa kabanalan at ayon sa banal na pagkatakot sa Diyos. Hebrews 11, 8 and 10. Hallelujah. Praise the Lord. By faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Sa 10, mga kapatid.
For he looked for the city which had foundation, whose builder and maker is God. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, by faith, Abraham was a good follower of God. He always obeyed him without any complaint, without any question, even though he did not know where he was going. Sunod lang ng sunod sa Panginoon. That's why he was called Father of Faith. Amen? Hallelujah. By faith, he made his home in the promised land, like stranger in foreign country. Verse 10, for he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Sa NIV, whose architect and builder is God. So, ang unang pumasok sa aking isip, mga kapatid, itong foundation whose builder and maker is God is my Father's house sa heaven, mga kapatid. Amen? Hallelujah. In heaven, many mansions, mga kapatid. Amen? So, ang binabanggit dito, mga kapatid, yung city na yan, na binabanggit dito, sa heaven. Amen? Maliwanag, mga kapatid. Hallelujah. Ang totoong pananampalataya ay dapat sumunod sa Panginoon sa mundong ito at hindi lamang dapat nakapako ang ating pananaw sa bawat hakbang ng buhay. Ang totoong pananampalataya dapat sumunod sa Panginoon with eternity and mindset, mga kapatid. At hindi dapat sa mundong ito lamang nakapako ang ating pananaw sa bawat hakbang ng buhay. Ulit. Going back to Genesis 22, mga kapatid, nung inutusan ng ating Panginoon si Abraham na i-offer ang kanyang anak, na si Isaac, mga kapatid, hallelujah, as burnt offering, Abraham obeyed God to offer Isaac as burnt offering, mga kapatid. Tumupad si Abraham na walang pag-aalilangan, walang pagdududa, walang pagkatapot. Sunod-sunuran siya sa Panginoon. At hindi lamang siya sumusunod sa Panginoon habang narito pa siya sa lupa, bagkus meron din siyang eternity mindset. Amen? Eternity mindset. Hallelujah. Ang nakikita niya ay ang future, ang eternity, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit humihinto ang pananampalataya, mga kapatid, at humihina ang ating passion to serve? Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Dahil napopokus tayo sa mundong ito. Amen? Hindi na sa mga bagay sa kabilang buhay o eternal life. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, dapat habang nandito tayo sa lupa, gumagawa, nagpupundar, mga kapatid, okay, tama yon. Yung mga youth, nag-aral kayo, pinag-aaral kayo ngayon, para pag nakatapos kayo, magkaroon kayo ng magandang trabaho, at magkaroon kayo ng bahay. Lahat successful. Pero ang pinag-uusapan yung mindset, mga kapatid, hindi kasama ron. Hanggang lupa lang yan. Amen? Ang sinasabing mindset, mga kapatid, natin dapat ay yung gawain natin sa ating Panginoon. Amen? Maliwanag, mga kapatid. Kailangan sabayan, mga kapatid. Gumagawa tayo dito sa lupang ito, kailangan ang mindset din natin nasa Panginoon, sa taas, mga kapatid, sa langit. Ano ba ang dapat kong gawin para sa ating Panginoon?
Amen. Hallelujah. Yung iba ayaw pag-usapan ng eternity, eternal life. Ayaw ko pang mamatay. Ayaw ko pa ng ganyang mga istorya. Pero mga kapatid, whether you like it or not, darating yan. Amen? Nakasulat na yan eh. Amen? Kaya all we have to do is to maintain. I-maintain natin yung ating mga sarili in the flesh and in the spirit. Yun ang binibigay ni Abraham na mindset sa kanyang sarili na hindi lamang sa lupang ito, kundi pati yung pupuntahan niya, mga kapatid. Binibigay niya ng pagkakataon. Amen? Hallelujah. So, hallelujah. Tandaan natin, meron tayong dual citizenship, mga kapatid. Hindi lang tayo taga-lupa, tayo ay taga-langit din. Our citizenship is in heaven. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagde-deposit sa bangko para sa ating future, no mga kapatid, dapat mag-deposit din tayo, mga kapatid. Mag-deposit din tayo for eternity. Amen ba, mga kapatid? Prepare for eternity. Amen. Hallelujah. Deposit. Ano ba yung deposit? Share the word of God. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Roger, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Jesus. Yun lang dapat mo sabihin. Kung kulang ka pa. Amen. Mahal ka ni Jesus. Yun lang, mga kapatid. Tapos mga kapatid, magdala ka ng bisita rito. Siguro naman may kaibigan ka na hindi ka kayang tanggihan. Magdala ka rito, mga kapatid. Yan ay deposit mo sa taas. Amen. May point ka na sa ating Panginoon, kaya nga may book of life. Nakuha ba natin, mga kapatid? Para, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, gawin natin yan. Hallelujah, share the word of God. Magdala ng kaluluwa sa church. Love the Lord and share to the needy. Sa mga nangangailangan, mag-share tayo, mga kapatid. Hallelujah. Para pagharap mo sa ating Panginoon, pagka tinanong ka kung anong ginawa mo sa lupang ito, meron kang isasagot. Amen? Hindi ka iahagis sa barbecue. Barbecue sa apoy. Ano, mga kapatid? Hallelujah. Hindi kaya hagis sa apoy. Mukhang inaantok na kayo. Sige, tatapusin ko lang, mga kapatid. Hallelujah. So, nakuha ba natin yung eternity mindset? Pinapawisan na parang hindi eternity yung... Amen, mga kapatid. Nakuha ba natin ang eternity mindset, mga kapatid? Kailangan may ginagawa tayo sa ating Panginoon. Para meron, pag nawala na tayo sa buhay na ito, may kasunod pa. Amen ba, mga kapatid? Nakuha ba natin? Kailangan natin yan, mga kapatid. Kasi buhay na walang hanggan yan, mga kapatid. Alam mo sabi ni Pastor Roger, pag hindi ka nagbunga, ano sabi? Puputulin ka. Tapos, ihagis ka, pero sasaluhin ka naman ni Satan. Halika, andito, may kutsyon ka rito. Tapos yung kutsyon mo, uod pala. Uod. Hindi namamatay na uod. Hindi namamatay na apoy. Saan niyo gusto? Saan ka pa? Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, wala na, tapos na. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. I hope
meron po kayong nakuha sa salita ng ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Kung sino man sa inyo, mga kapatid, ang may mga dalahin, may mga pagsubok, may mga kabundok ng problema, mga kapatid, malaki ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya niyang isolve gaano mang kalakihan. Hallelujah. Tayo po'y magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.